Magandang umaga, grade 9 Nara. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangunahan ni Nemo. Amen. Ayan. Bago kayo magsiupo, maaari bang pagipulot ang mga kalat sa gilid at silong ng inyong mga upuan? Ayan. Geneva, meron bang lumiban sa ating klase? Ayan. Mahusay dahil kayong lahat ay narito ngayon. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong paksang tatalakayin, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Ano na nga ba ang ating paksang tinalakay kahapon? Kayla. Ayan, tama. Ano na nga ba ang pinagkaiba ng pag-unlad ng ekonomiya sa paglago ng ekonomiya? Ayan, mahusay. Talagang handa na kayong makinig sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito. Ngunit, bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito, meron akong inihandang laro. Ito ay pinamagatang kumpletuhin mo ako. So, babasahin ko ang ating alituntunin ng ating laro. Hati ng guro ang klase sa apat. Bawat pangkat ay may inihanda akong pagsusulatan para dito isulat ang inyong mga sagot. Magpapakita ng larawan ang guro at magpapaunahan sa bawat pangkat sa pagsusulat ng kanilang sagot. Ang unang dalawang grupo na mauna at tama ang sagot ay bilang sa puntos. Ayan. So, magsisimula na ang lahat. So, ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, at pang-apat na grupo. Ayan, ang unang larawan ay ito. Ayan, tama, nauna ang unang grupo. Pangalawang larawan naman ay, ano nga ba ito? Ayan, nauna ang pangalawang grupo. Ayan, ano ito? Tama, nauna naman ang unang grupo. Ayan, so ang nanalo sa ating laro ay ang unang grupo. So, base sa ating ginawang laro, nagkaroon na kayo ng ideya sa ating panibagong paksang tatalakayin. So, sino ang may ideya sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito? Yan, Monica. Tama, ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay ang sektor ng pananalapi. Ngunit, bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin, nais ko munang alamin natin ang layunin ng ating aralin. Una ay natutukoy ang bumubuo sa sektor ng pananalapi. Pangalawa naman ay napapahalagaan ang konsepto ng salapi. At ang huli ay nakabubuo ng matalinong pagdidesisyon patungkol sa kahalagahan ng salapi. Ayan. So, ang sektor ng pananalapi ay isa sa pinakamahalagang elemento ng ekonomiya. Ang salapi ay ginagamit bilang pamalit o medium of exchange sa mga produkto o serbisyo. Ayan, so merong tatlong bumubuo ng sektor ng pananalapi. Ito ay ang institusyong bangko, institusyong di bangko at regulator. So una muna ay ang institusyong bangko. So ang una ay commercial banks. Ito ay tumutukoy sa mga malalaking bangko na hinayang magbukas ng sangay kahit saang panig ng bansa. So, meron ba kayong halimbawa ng commercial banks? Meron ba kayong idea sa halimbawa ng commercial banks? Ayan, Monica. Tama, isa sa halimbawa ng commercial banks ay Metro Banks. So, meron akong mga ilang dito na halimbawa ng commercial banks. Ito ay ang commercial banks, ito ay Metro Banks, Security Banks, BDO, BPI. Ayan, so, dumako naman tayo sa thrift banks. Ito ay ang mga di kalakihang bangko na nagsisilbi sa mga maliliit na negosyante. Ito naman ang mga halimbawa ng thrift banks. So, PS Bank, Postal Bank, ayan. Thrift banks in the Philippines. So, sunod naman ay ang rural banks. Ito ay mga bangkong kalimitang nakikita sa
sa lalawigan o malalayong syudad na tumutulong sa mga magsasaka at maliliit na negosyante sa mga mamamayan at sa pamamagitan ng pagpapautang. Ito naman ang halimbawa ng rural banks, Pangasinan Banks. Sunod naman ay ang Specialized Government Bank. Ito ay ang mga bangko na itinatag ng pamahalaan para tumugon sa mga layunin nito. Ang halimbawa naman niyan ay, ayan, mga Metrobanks, PBO, RCBC. So, susunod na ay ang institusyong di bangko. So, ang una is kooperatiba. Ito ay isang samahan ng mga kasapi na merong nag-iisang layuning pangkabuhayan. Ang halimbawa naman niyan ay mayroon silang mga nagkakaisang pangkabuhayan. Sunod naman ay pawn shop o bahay sanglan. Ito ay tinatag para sa mga taong madalas mangailangan ng pera na walang paraan para makalapit sa bangko. Maaring makipagpalitan ng mahalagang ari-arian katulad ng alahas at kapalit ng salaping katumbas ng isinangla. So, sunod naman ay pension funds. Ito ay ahensyang nagbibigay ng siguro sa mga kawaning nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. Sunod, yan. So, pag sinabing GSIS, ito ay nagbibigay benepisyo sa mga pribadong sektor. Pag sinabing SSS naman ay nagbibigay life insurance sa mga kawani ng pamahalaan. Sunod naman ay ang huling bumubuo ng sektor ng pananalapi ay ang regulator. Mga kumukontrol sa mga institusyon ng pananalapi sa bansa. Ayan. Naintindihan ba? Naintindihan ba ang ating paksang tinalakay sa araw na ito? Ayan. Meron ba kayong katanungan? Ayan. So, ngayon, meron akong isang tanong. Gaano kahalaga sa inyo ang paggamit ng pera? Cheryl. Ayan, mahusay. Ngayon, nais kong malaman kung meron talaga kayong natutunan sa ating paksang tinalakay ngayon. Gaano kahalaga ang sektor ng pananalapi? Jabril. Yan, mahusay. Talagang nakinig kayo sa ating paksang tinalakay ngayon. Ngunit, sino makakapagbigay sa akin ng tatlong bumubuo ng sektor ng pananalapi? Ayan, Maxine. Tama. Sino naman ang makakapagbigay sa akin ng institusyong bangko? Sherwin. Tama. Isa sa halimbawa ng institusyong bangko ay ang Metrobank. So, ngayon, meron akong inihandang aktibidad para malaman kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito sa malinis na papel. Ayan, tapos na ba ang lahat? Ayan, pakipasa ang papel sa likod paharap. Ayan, so, bago tayo matapos sa ating aralin ngayon, meron akong karagdagang gawain o kasunduan. Babasahin ko ang ating kasunduan. Basahin ang susunod na aralin sa pahina 312 to 319. So, ayun lamang class. Paalam.